Muntag Mindanao ng Martes, July 16. Yan ang headline sa News Patrol. Mga pasahero sa Cebu Pacific nga padulong Cagayan de Oro may reklamo humang wala atimana dihang gi-divert ang ilang flight sa Davao City. Mayor Duterte nag-andam na og abogado aron mo depensa sa mga pulis nga mi-rescue sa kidnap victim ug nakapatay sa mga kidnapper. Lalaking misulay og ikyas sa mga pulis napusilan patay. Ug mga kanhi rebelde mi paubos sa training pagkakafgu. Kapamilya na Navitalia sa News Patrol. Driver sa Fiscal Samaran human na ipit sa Nibanga or human Nibanga sa poste na report ni Rodri Salas. Galing kitabang pag-rescue sa mga sakop sa 911 Urban Search and Rescue Unit ang driver sa mini fish carrier na si Ernesto Cabaluna, 41 anyos. Human mibangga sa poste sa Davao Light ang ginambaneho ni ining sakyanan. Pasado alas 3:30 kaganihang kadlawon sa highway sa Bunawan District. Tungod sa kakusog sa pagkabangga, nalungi ang atubangan sa sakyanan ug nangatanggal ang bumper sa sakyanan. Hinunggang naipit ang driver sa driver's seat. Migamit pa ang mga rescuers og hydraulic expander aron mahulbot sa pagkaipit ang driver. Gikan sa pagadian og paingon unta sa Tagum City aron mag-deliver sa iyang kargang mga isda ang sakyanan dihang na disgrasya. Sumala sa nakaluwas nga helper nga si Rene Qualdahara nawadan og kontrol sa manobela ang iyang driver nga miresulta sa disgrasya. Matod pa sa driver, nakatulog silang duha sa iyang pahinante. Murong nabangga sila sa poste, proceeding diri sa biling sa balay. Sa Buanga pa sila gikan, sir. Proceeding to Tagum, kaya mag-deliver sa ilang isda. Wag mo ka bantay nga, nakatulog ba siya? Basta kay, di rin na siya sa pika, suman. Pag yung park, bato, baking siya. Abi na kong baking, abi na kong balik siya sa mong linda, direksyon lang nila plane. Niresulta sab sa pag-gun out sa lugar ang disgrasya. Samtang kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang atubangon sa driver. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. May reklamo ang mga pasahero sa Cebu Pacific padulong Cagayan de Oro City kay wala matod pa sila gyatiman dihan na divert sa Davao City ang gisakyang eroplano tungod sa daot nga panahon. Si Vina Araneta sa report. Pacific ay ano tawag yan? Nagyawyaw ang mga pasahero sa Cebu Pacific Flight 5J391 gikan Manila padulong unta sa Cagayan de Oro City nga na-divert sa Davao City kagabi tungod sa daot nga panahon. Reklamo sa mga pasahero, wala sila giatiman sa airline, walay accommodation o paghatod sa terminal pa Cagayan. Sa amin, ngayon, ang talagang gusto namin ay panagutan nila ano yung nangyaring diversion. Hindi sila nagbigay ng klarong options. Basta ang pagbaba dito, ang sabi na lang sa amin, bahala na kayo kung anong gagawin ninyo pag bumaba kayo ng eroplano. Dapat unta, dili man ni siya ingon nga tinuyo. Pero, i-consider po nila ang among kakapoy. 126 ang pasahero sa flight. Ang uban, nanguli na lang pa CDO. Planong musaka o complaint sa kapang ubang mga pasahero. Gisulayan sa news team nga makuha ang bahin sa Cebu Pacific bahin sa insidente. Apan, wala pa'y gipagawas nga pahayag ang airline. Vina Araneta, ABS-CBN News. Ipatawag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang tanang mga otoridad sa Davao City atol sa command conference kagahapon. Aron sa tao ng mga kinahanglanon sa matag presento sa polis o sa militar, alang sa magpalig-on pa sa seguridad sa syudad. Lakip nini ang kakulangon sa sakyanan, handheld radio o maintenance sa motorcycle riding police. At ulusar sa meeting, kagahapon gidayeg sa mayor ang mga polis sa malamposong pag-rescue sa negosyanteng Chinoy nga si Sally Chua. All that I can say is that the operation of the police was legitimate and all was legal. Nagandam na ang abogado si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang depensa ng mga polis nga nihimo sa operasyon sa pag-rescue sa kidnap victim gikan Manila o pagkamatay sad sa tulog ng mga kidnappers. Si Vina Araneta sa report.
Usa ka adlaw human ang shootout tali sa mga kidnapper sa usa ka negosyante nga taga Manila sa Claveria Street. Migawas ang video sa giingong pagpusil sa usa ka pulis sa usa sa mga suspect nga ilang na corner gawa sa bangko asa himuon unta ang payoff. Gi-question kini sa Commission on Human Rights nga pagpasulabi sa pulis ato sa operasyon. Gipa-imbestigahan sab karon sa PNP Internal Affairs Office kung dunay operational lapse sa bahin sa mga pulis nga apil sa operasyon. Magkakaroon ng investigasyon at hindi naman kami magdidesisyon o magsasagawa ng kahit anong hakbang kung walang basehan. Whether ito ay isang accomplishment, whatever you will say, basta nagkabarilan, automatic Internal Affairs Service ang namamahala dito. Pero gibarugan ni Davao City Police Chief Senior Superintendent Ronald De La Rosa nga andam siyang atubangon ng unsamang investigasyon kalabot sa pagkapuka nila sa mga kidnappers nga misulod sa Davao City. Kaya mo naman dito, kaya naman justify yung actions dyan. Basta, sige lang, whatever. Wala talaga investigation tapos. Suportado ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga pulis. Mikuha na og abogado si Duterte aron depensa ng mga pulis nga nalambigit sa shootout. Paawa naman kayo sa police. The moment they stand in front of dangerous and armed criminals, they already begin to lose the odds. Posible sila o yung publiko. And they were armed, dangerous, and said, precisely, unahin mo. That is why, if you have to render him immobile, you have to shoot him dead. Subling gibarugan ni Duterte ang mando sa mga pulis nga ditugtang maghimog dautan ng mga kriminal sa Davao City. Vina Aranata, ABS-CBN News. Patay ang lalaking ni Sulag Ikya sa gihimong entrapment operation sa mga polis, human na pusilan. Sa video nga kuha sa usa ka patroller, makita nga gipusasan pa sa usa ka polisang suspect nga nagkulob sa kalsada. Samaran kini sa kilid. Sumala sa sakop sa Santa Ana Police. Napusilan kini diyan ni Sulay ug Ikyas naghimo ang entrapment operation kagabi. At umangan sa usa ka eskwelahan sa Casa Street, Davao City. Nagkalakaw pa kini padulong sa kinan nga gigamit sa mga pulis pero namatay gihapon. Nakasibat sakay sa motorsiklo ang usa ka kauban sa suspect. Human ni surrender ng training pagka-CAFGO ang duha ka makanisakop sa NPA kinsa apil sa katusan ka mga bagong recruit sa militar. Si Claire Cornelio sa report. Gisugdan na ang pagbansay sa gatusan ka mga trainee pagka-CAFGO gikan sa lain-laing probinsya sa Rehiyon 11 ubo sa 72nd IB, 10th Infantry Division, Philippine Army sa Sitio Mahayahay, Barangay Tuburan, Mawab, Compostela Valley. Apil sa ilang tunan ang basic military training sulod sa 45 ka adlaw. Nalipay ko nga ako nakita na sa 120 ang quota, almost 400 ang ni volunteers nga gusto mag-training. First batch pa lang ni for this year. And maybe in the next 2 months, another, na-approve na po ang training directive for another 248. Apil sa mga nag-training ang mga rebel returnee nga sila Henry Lungkayas ug John Ray Patano. Si Henry, daan nang mipadayag sa iyang intensyon nga mag-CAFGO niadtong ni-surrender siya Mayo 3 ning tuiga sa Nabunturan, Compostela Valley. Karon, lipay kaayo siya nga natuman ang iyang pangandoy ingon man si John Ray nga buot makaserbisyo sa ilang barangay. Andam mo putol sa propaganda sa MPA sa bukid. Pagpangilad sa mga kabatanunan para makatabang sa komunidad sa akong barangay, ma'am. Human makumpleto ang training, ipang-deploy sila sa lain-laing lugar sa rehiyon ug makadawat og allowance na 2,700 pesos og ubang benepisyo matag bulan. Sugdan naman nila, protect nila ilang kaugalingon, aminaw sila maayo sa mga instruction sa ilang training para doon na sila makatunan. Kaya ang ilang makatunan din mo na mag-preserve sa ilang kinabuhi. O ang pinaka-importante nga malambigit sila sa mga civilian. May graduate sab ang dulan usa ka gatos ka mga CAFGO sa Rehiyon 11 na nag-refreshers training, community organizing training, leaders training sulod sa duha ka semana. Tumong sa 72nd IB nga tun-an ang mga CAFGO dili lang sa panggubat apan sa ilang kaugalingong kalambuan. Claire Cornelio, ABS-CBN News. O, daga naglangkom sa itong mga balita. Karumadagan. Salamat.
Ayong